Iba ang aksidente sa inaksidente. May possible foul play nga ba sa pagkamatay ni Rene at ni Adili? Yang may bilog at may arrow, si Kiefer Alas po yan. Kaparehas na Rene na rookie pero sila ay rising superstars. At itong binubuhat naman si Adili. Guys, may pulso pa po si Adili. Si Rene naman ay may tsansa pa sanang mabuhay, subalit napatigil ang CPR at ang rason nung nagpatigil ng CPR ay gusto niyang maitransport agad-agad sa ambulansya at maihatid sa ospital. Kaso nga lang po, ang panandalian, kahit panandaliang pagpapatigil ng CPR sa mga nalunod ay napaka-critical. Bali-balita pa po na ang naiulat lamang daw sa rescue team na nalulunod, maliban kila Kiefer, ay si Divine Adili. Hindi sila aware na wala pala si Rene. Bakit? Paano nangyari? Doon pa lang mismanaged na talaga yung ganap. At dahil nga daw po kasali din sa mga muntik ng malunod si Alas, yan si Kiefer Alas, ito ay sobrang na-shock. Kaya hindi na siya siguro nakatulong sa grupo. Pero tinadtad ito ng kritisismo. May mga psychologist na nagkokomento na hindi daw ganito yung itsura ng na-shock if may incidenting nangyari talaga sa'yo. Well, sa kwento naman po ni Kiefer, handa na nga daw po siyang mamatay. Hindi niya lubos akalain na may makakatulong pa sa kanya. Dagdag ko lang sa mga nagtatanong kung bakit nakaligtas tuloy yung mga hindi marunong lumangoy gaya ni Kiefer. Sabi ni Kiefer, because of improvised survival. Gumamit siya ng mga doggy paddle at paghiga sa tubig para makalutang. At nakaligtas siya nang makita si Sam Reyes at sabay silang nakabalik sa Pampang. Siyempre marami ang mga hindi naniniwala. Unang-unang katanungan kasi, sino ba ang nag-approve? Sino ang nag-approve na doon kayo sa lugar na yun? Ginusto din ba iyon ng mga team players? Isa pa sa mga malinaw dito guys wala pong permit yung team building sa Ateneo. Linaw yun. Eto pa, lumayo kasi yung team 300 to 700 meters galing doon sa pinaka-minomonitor lang na may-ari ng resort. Nabihan daw sila na wag silang pakialaman at gawing exclusive ang training ng mga players. Ngayon, ikaw naman bilang may-ari, kahit papano naman, lahat meron kang, kasi record ko din to Tingnan nyo, sa nangyaring ito, napasara yung resort. Diba? Damay-damay na ang lahat. Going back, that meron kahit papanong nagtitingin-tingin man lang or nagsabi kayo, kahit anong konting pangyayari po, please update us, inform nyo po kami. Kasi kapag nagkaroon tayo ng gross negligence, makakadamay po kami. Dapat ganun bilang may-ari. Regardless kung sobrang laki ng paaralan. Siyempre, ngayon natin ito masabi. Hindi natin alam yung sitwasyon. Pero, this should have been done. Di ba? Ito talaga. Kahit na po unang na-rescue si Rene, honestly, hindi daw nasabi nga, as I said earlier, hindi nasabi nakasali si Rene. Kasali si Rene sa mga nalunod. Ang alam lang si Divine Adili maliban dun sa unang nakaligtas na. Ito pa, na-rescue nyo na CPR na. Bakit pinatigil? Kinalabit pa ng babae yung nag-CPR. May nailuwa si Rene, meaning kahit paano bumalik yung katauhan niya. Pero kailangan pa rin ituloy hanggat na malaman ng lahat na humihinga na siya. O kung may dumating na talaga na magsusuporta sa medical assistance kay Rene. Kung nailipat ito sa ambulansya, madami ang mga nagsabi na imbis na agarang i-CPR or i-continue yung pag-CPR, kahit napaka-critical na nun, ay nagsa-cellphone pa daw. Ito naman kay Adili, pinakaisapan na daw yung ambulansya na hintayin si Adili. Pero siguro, ang isip din ng ambulansya, halimbawa lang, in a positive way, positive thinking, dapat maihatid na to sa ospital kasi baka mamatay, mga ganun-ganun. Kung sakali hindi na po nahintay si Adili. Doon sumakay, doon isinakay sa sasakyan ng mga pulis. Siyempre, iimbestigahan yung pinakamay-ari. Na alam yung kwento yung coaching staff, yung nag-organize, yung babaeng nagpatigil ng CPR, yung nag-CPR kasi dapat alam natin kung ano yung sinabi ng babae. Yung nag-drive ng police car at nung ambulansya, yung hospital, yung doktor. Maraming mga nagtatanong, wala pang CCTV sa resort. Lumayo sila doon sa mga siguro nakikater lang ng pinaka-resort. Kung lumayo sila, bakit? May plano ba talaga? Hirap kasi talagang isipin na walang nangyaring foul play. Ito may babasahin ako. Kumapit kayo ng malupit.
Hindi po ito sinend sa akin, minention lang po ako dito. Hello po ate, good afternoon po. May sasabihin lang po ako about kay Rene Bobet. Since wala man po ako makontak sa mga kadugo ni Rene, sa iyo ko na lang po to sasabihin. Please hide my identity na lang po. Ilang araw na rin po kasi akong nanaginip kay Rene. Humingi po siya ng tulong sa akin na dapat maabot daw to sa family niya or kay Coach Jess. Basahin nyo na yan. Daw po si Rene ng 3 lalaki. Tapos, nila ang mga paa ni Rene, tapos sa dagat. May 2 daw po na nakita sa nangyari. Pero binayaran daw po para hindi magsumbong. Ako po mismong nanaginip kay Rene po. Hindi ako nakatulog ng maayos dahil na nakokonsensya rin po ako pag hindi to nakaabot sa family ni Rene or kay Coach Jess. Yan po sinasabi sa akin ni Rene. Habang buhay niya daw ako papasalamatan pag makaabot daw ito sa family niya or kay Coach Jess. Lagi umiiyak, aray ko. Ano ba yan? Lagi umiiyak sa Rene po, umingi ng tulong sa akin. Tapos nag-reply yung babaeng sinendan nito. Bakit gagawin yung ganun? May nagsabi about kay Kiefer Alas. Allegation lang naman to, speculation, don't take it to heart. Na siguro iniisip niya pagdating ng panahon hindi na siya magiging sikat. Actually sikat din naman talaga si Kiefer Alas. Kasi sobrang suportado nga naman si Rene ng buong Mindanao. Ang laki-laki pa naman ng Mindanao kumpara sa Metro Manila. Kaso nga lang sobrang hirap din manghusga sa panahon ngayon. Tapos ang usap-usapan pa, sa atin-atin lang to ha. Alam na alam ni Divine yung nangyari. Kaya siguro inanticipate niya na possible. Manghina nga po si Rene. Pero since alam niya, idinamay na siya. Kasi kung speculation ha, wala tayong sinasabing eksaktong tao. Pero pwedeng totoo. Nanghina si Rene, tapos to the rescue sana si Adili dahil alam niya yung nangyari. Pero since hindi sila pwedeng makapagsabi or makapagsalita, tinodo na. Kasi bakit ipapatigil yung CPR? If andun sila sa lugar na yun, hindi naman baguhan yung mga nagtatrabaho dun o yung rescue team, aware dapat sila na bawal itigil ang CPR. Kahit anong rason. Unless yung mga nabanggit ko na kapag may siguradong tulong na, sign of life, humihinga na, o pagod na yung nag-CPR. Ilang cambio pa nga lang ilang pumps pa lang. Marahil isa kayo sa mga nag-send sa akin ng message at mga nagsabi din noon, nababasa ko din naman sa mga comments nyo. Hanggat hindi nagsasalita ang lahat, guys, kanina lamang po pinatawag na po sila. Isa-isa silang nagbigay ng mga testamento. Sana gaya nung ginawa dun sa maleta, alam nyo yun? Yung Maleta Boys na isa-isa lang hiningan ng testamento. Tapos imamatch kung ano ba talaga yung nangyari. We'll see and let's see. Sana makuha talaga ni Rene at ni Adili. Sayang. Buhay pa dapat talaga sila. Iba po talaga ang aksidente sa inaksidente.